Sa pagpatuloy sa kwento, Dugo sa Bahay na Bato. Ang huling hakbang bago ang pagsalakay. Si Miguel ay handa na. Matapos ang linggong pagsasanay, natutunan na niyang kontrolin ang kanyang anino, ang kakayahang maging hindi nakikita, lumusot sa kadiliman, at gamitin ang kanyang anino bilang isang sandata. Pero bago niya iligtas si Lilia, isang bagay ang kailangang niyang tiyakin. Kaya ba niyang lumaban gamit ang bagong kapangyarihan na hindi mawawala ang kanyang pagiging tao? Dahil kung hindi, baka hindi lang ang katawan ni Lilia ang mawala, kundi pati siya mismo. Miguel, bago mo harapin ang bahay na bato, dapat mo munang subukin ang sarili mong kakayahan. Ito ang babala ni Uriel, ang matandang leader ng itim na dugo. Ang unang patunay na isa kang ganap na mandirigma ng ating lahi ay ang pagharap sa iyong unang tunay na laban. At dito niya nalaman ang susunod na hakbang. Kailangang niyang talunin ang isang ganap na aswang sa isang laban hanggang kamatayan. Mula sa ilalim ng kagubatan ng Quezon, dinala si Miguel sa isang lihim na piitan kung saan nakakulong ang isa sa mga pinakamalalakas na nilalang na nahuli ng itim na dugo, isang aswang mula sa Laguna na kilala sa brutal nitong pagpatay sa tao. Ang halimaw na ito ay isang nilalang na may matigas na balat, mahahabang kuko, at isang katawan na kayang magbago ng anyo upang mabilis na makatakas sa kanyang mga kalaban. Siya ang magiging una mong kalaban, Miguel. Patunayan mong ikaw ay tunay na mandirigma ng ating lahi. Sa isang madilim na arena, nagtagpo ang dalawa, si Miguel, ang bagong mandirigma ng itim na dugo, at ang halimaw ng Laguna, isang dating pinuno ng isang aswang na tribo na ngayon ay nakakadena sa kanyang harapan. Mukhang bata pa ang ipapapatay niyo sa akin ngayon. Bulong ng halimaw, ang kanyang mga pulang mata ay kumikislap sa dilim. Kawawa ka naman, bata. Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Ngumiti si Miguel, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamao. Malalaman natin kung sino ang kawawa. Sa isang iglap, lumundag ang aswang, mabilis, parang isang anino sa sarili nitong paraan. Ngunit hindi natinag si Miguel. Dahil sa loob ng isang segundo, lumubog siya sa anino at naglaho sa harapan ng halimaw. Ano? Sigaw ng aswang. Bago pa ito makagalaw, biglang lumabas ang anino ni Miguel mula sa likuran nito. Isang matalim na sibat ng anino ang tumusok sa likod ng halimaw. Napadaing ang aswang, pero hindi ito bumagsak. Impossible, paano mo nagawa yon? Mabilis na umatras si Miguel. Hindi lang ikaw ang may kakayahang lumaban sa dilim. Muling sumugod ang aswang, ngayon ay mas mabilis, mas matindi, ang kanyang katawan ay nagmistulang usok, gumagalaw na parang hindi mahuli. Tingnan natin kung kaya mong lumaban sa isang hindi mo nakikita. Ngunit sa isang iglap, ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, lumabas ang kanyang anino at lumawak sa buong paligid. Ngayon, siya lamang ang nakakakita sa lahat ng nangyayari sa dilim. Ang halimaw ay hindi na nakikita sa normal na mata, pero kay Miguel, malinaw ang lahat. Sa huling pagkakataon, ginamit niya ang kanyang anino bilang patalim, lumitaw sa likuran ng aswang, at sa isang iglap, binaon niya ang kanyang itim na sibat sa puso nito. Hindi, sigaw ng halimaw. Ngunit huli na. Unti-unting natuyo ang katawan ng aswang, at sa isang iglap, ito ay bumagsak at tuluyang nawala sa anyong usok. Sa katahimikan ng yungib, tanging si Miguel na lang ang nakatayo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ramdam pa rin ang pulso ng kanyang anino sa loob niya. Hindi niya lang basta ginamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya lang basta napatay ang kanyang unang kalaban. Ngayon, alam niyang isa na siyang tunay na mandirigma ng itim na dugo. Sa kanyang harapan, lumapit si Uriel at tumango. Handa ka na. Ngayon, Miguel, simulan na natin ang totoong misyon, ang pagbawi kay Lilia. Matapos mapagtagumpayan ni Miguel ang kanyang unang laban bilang isang ganap na itim na dugo, dumating na ang oras para sa kanyang pinakamahalagang misyon, ang pagbawi kay Lilia. Pero hindi siya maaring sumugod ng basta-basta. Kailangan niyang malaman ang lihim ng bahay na bato, ang tunay na plano ng mga aswang, at kung paano niya ililigtas ang kapatid nang hindi siya nahuhulog sa kadiliman. Kaya't nagdesisyon siya, gagamitin niya ang kanyang anino upang makapasok ng hindi namamalayan. Isang laban sa dilim, isang misyon sa loob mismo ng lungga ng halimaw. Pagdating ni Miguel sa San Isidro, halos hindi nagbago ang paligid. Tahimik pa rin ang bayan, pero ramdam niya ang bigat ng hangin, parang may aninong bumabalot sa lahat. At nang humarap siya sa bahay na bato, isang matinding kilabot ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi ito isang ordinaryong bahay. Hindi rin ito basta isang tirahan ng isang aswang. Ito ay isang buhay na nilalang. Pakiramdam ni Miguel, hindi lang siya basta papasok sa isang bahay. Papasok siya sa mismong katawan ng isang nilalang na hindi maaring sirain ng kahit anong sandata. Ngunit wala siyang oras para magdalawang isip.
kaya't ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinikayat ang kanyang anino. At sa isang iglap, tuluyan siyang nilamon ng dilim. Sa unang bises, naramdaman ni Miguel ang kakaibang anyo ng kanyang katawan. Hindi na siya nakikita. Hindi na rin siya naririnig. Siya ay naging isang aninong gumagapang sa sahig, dumidikit sa mga dingding, dumadaloy sa bawat sulok ng bahay nang hindi napapansin ng sinuman. At habang gumagalaw siya, doon niya nakita ang mga nilalang na naroroon. May mga aswang na naglalakad sa loob, mga aninong may pulang mata, naghihintay ng utos mula sa isang mas makapangyarihang nilalang. May mga babaeng nakakadena, mga dalagang hinuli mula sa bayan, ginagawang alay para sa isang ritual na hindi pa niya naunawaan. At sa gitna ng lahat, naroon si Lilia. Si Lilia ay hindi nakagapos. Si Lilia ay hindi umiyak. Si Lilia ay nakatayo sa gitna ng isang bilog na may ukit na sinaunang baybayin, nakapikit at tila may hinihintay. At sa harapan niya, isang babaeng nakaitim ang nakatingin sa kanya, ang pinuno ng ritual. Lilia, panahon na upang tapusin ang iyong paglipat. Paglipat? Nanlamig si Miguel. Ano ang ibig sabihin nito? At sa kanyang panonood, isang sigaw ang dumaan sa kanyang isipan. Isang tinig na hindi niya inaasahang maririnig muli. Miguel, alam kong naririto ka. Sa isang iglap, biglang dumila si Lilia, at sa kanyang mga mata, nakita ni Miguel ang isang bagay na kinatatakutan niya. Isang aninong hindi kanya. At sa harapan niya, biglang bumaling ang babaeng aswang na nasa tabi ni Lilia. Ngumiti ito. Akala mo ba'y hindi kita mararamdaman? At sa isang iglap, isang matulis na itim na sibat ang biglang lumabas mula sa sahig. Tinarget mismo ang anino ni Miguel. Mabilis na umatras si Miguel, naglaho mula sa isang sulok ng bahay, bumalik sa dilim bago pa siya maabot ng sibat. Paano nila ako nakita? Habang nagtatago sa anino, sinubukan niyang kalmahin ang kanyang sarili. Hindi pa siya natutuklasan ng buo. Kailangan niyang gumamit ng diskarte. Lilia, anong nangyayari sa'yo? Kung tama ang narinig niya, si Lilia ay hindi na isang bihag. Si Lilia ay bahagi na ng ritual. At kung hindi siya kikilos, baka tuluyan nang mawala ang kapatid niya. Habang nakatago sa dilim, mahigpit na pinigilan ni Miguel ang kanyang hininga. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, muli niyang narinig ang tinig ng babaeng aswang. Huwag kang mag-alala, Miguel. Sa lalong madaling panahon, susunod ka rin sa amin. Hindi kayang itaya ni Miguel ang kanyang buhay sa isang labang hindi pa niya naunawaan. Ang kalaban ay mas malakas, mas matanda, at mas may alam tungkol sa bahay na bato. At higit sa lahat, si Lilia mismo ay tila hindi na ang kapatid na kilala niya. Kung papasok siya ng walang plano, baka hindi lang siya ang mamamatay, baka maging daan pa siya para tuluyang matapos ang ritual. Kaya sa huling sandali bago mahuli, gumamit siya ng anino upang makalabas mula sa bahay na bato. Hindi pa siya handa. Kailangan niyang bumuo ng plano. Matapos niyang makatakas, dumiretso si Miguel sa kuta ng itim na dugo sa ilalim ng kagubatan. Doon, naghihintay si Uriel, ang matandang leader ng kanilang lahi. Nang makita siya ng matanda, agad nitong napansin ang tensyon sa kanyang katawan. Ano ang nakita mo, Miguel? Tanong nito, malamig ngunit puno ng pag-alala. Mahigpit na pinigilan ni Miguel ang kanyang galit bago sumagot. Ang bahay na bato, hindi lang ito isang bahay. Ito ay isang buhay na nilalang. At si Lilia, hindi na siya bihag. May ginagawa silang ritual sa kanya. Tumango si Uriel, tila ba hindi nagulat sa kanyang sinabi. Ang bahay na bato ay hindi isang simpleng tirahan ng aswang. Isa itong puk ng kapangyarihan, isang lugar kung saan nagtatagpo ang mortal at ang espiritual na mundo ng ating lahi. At kung may ritual silang ginagawa, ibig sabihin, ang kanilang pinuno ay nagbabalik na. Napakunot no si Miguel. Sino ang pinuno nila? Malalim na bumuntong hininga si Uriel bago sumagot. Ang tunay na may-ari ng bahay na bato. Ang huling rina ng itim na dugo. Napaatras si Miguel. Akala ko ako ang magiging susunod na pinuno. Hindi. Ikaw ang hinirang na bagong hari, pero hindi nangangahulugan na wala ng ibang naghahangad ng trono. Muling lumapit si Uriel, itinuro ang isang lumang sulat sa peder ng yungib, mga ukit ng sinaunang baybayin. Ang rina ng itim na dugo ay isinumpang mawala matapos ang huling digmaan ng ating lahi. Ngunit hindi siya namatay. Sa halip, ikinulong siya sa loob ng isang lumang bahay. At ang bahay na yon ay ang bahay na bato. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Ibig mong sabihin, ang bahay na bato ay hindi lang basta isang lugar, kundi pitan ng isang nilalang. Tumango si Uriel. At ngayon, gusto nilang palayain siya. At ang susi para mapalaya siya ay si Lilia. Sa puntong iyon, napagtanto ni Miguel ang isang mas malaking katotohanan.
Ang ritual na ginagawa kay Lilia ay hindi lang basta upang baguhin siya. Ginagamit siya bilang sisidlan, isang katawan na maaring gamitin ng Rina ng itim na dugo upang bumalik sa mundong ito. Kung magtagumpay ang ritual, ang Rina ng itim na dugo ay magigising sa katawan ni Lilia. At kapag nangyari yon, wala nang makapipigil sa kanya. Hindi maaring magmadali si Miguel. Kung susugod siya ngayon, baka mapabilis pa ang ritual. Kailangan niyang hanapin ang paraan upang sirain ang ugnayan ng bahay na bato sa Rina bago niya iligtas si Lilia. May paraan ba upang pigilan ang ritual? Tanong niya kay Uriel. Tahimik na nag-isip ang matanda, tila bumabalik sa kanyang alaala. May isang paraan. Bulong nito. Pero ito ay napakapanganib. Nagpatuloy si Uriel sa pagpapaliwanag. Ang bahay na bato ay may isang puso, isang sentro ng kapangyarihan na nagbubuhay sa buong lugar. Kung masisira natin ito, maaring humina ang koneksyon ng Rina kay Lilia. Ngunit kung mabibigo tayo, baka mas mapabilis pa natin ang kanyang paggising. Ngayon, nasa harapan ni Miguel ang dalawang pagpipilian. Pumasok muli sa bahay na bato, hanapin ang puso nito, at sirain ito upang humina ang ritual. Maghintay hanggang matapos ang ritual, ngunit gamitin ang oras upang maghanda sa direktang labanan laban sa Rina ng itim na dugo. Alinman ang piliin niya, may malaking panganib. Kung susubukan niyang sirain ang puso ng bahay, baka mahuli siya. Kung maghihintay siya, baka huli na ang lahat. Pero isa lang ang tiyak, hindi niya maaring pabayaan si Lilia. Tahimik na tumayo si Miguel sa harap ni Uriel, mahigpit ang kanyang kamao. Hindi ako maghihintay ng walang ginagawa. Kailangan kong wasakin ang puso ng bahay na bato. Tumango si Uriel, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Kung ganon, dapat mong malaman ang iyong huling kakayahan bilang isang itim na dugo. Sa susunod na yugto, matututunan ni Miguel ang pinakamalakas niyang sandata, ang kakayahang sirain ang mismong anino ng kanyang kalaban. Alam ni Miguel na hindi siya maaring sumugod sa bahay na bato ng walang sapat na kaalaman at lakas. Kung may pag-asa akong sirain ang puso ng bahay na bato, kailangan kong matutunan ang aking huling kakayahan. At ayon kay Uriel, may isang lihim na kakayahan ang mga tunay na itim na dugo, isang kakayahang hindi kayang gamitin ng kahit sinong ordinaryong aswang. Isang kakayahang maaaring maging pinakamalakas niyang sandata o ang dahilan ng kanyang pagbagsak sa kadiliman. Miguel, handa ka na bang harapin ang tunay mong anino? Sa pinakailalim ng yungib ng itim na dugo, dinala si Miguel sa isang sinaunang altar na may nakaukit na mga lumang baybayin. Sa gitna nito, may isang itim na patak ng likido, hindi tubig, hindi dugo, kundi isang nabubuhay na anino. Ito ang ating pinakamatinding kapangyarihan, Miguel, paliwanag ni Uriel. Hindi lang tayo may kakayahang lumusot sa anino at gamitin ito bilang sandata. May kakayahan tayong wasakin ang anino mismo ng ating kalaban. Napakunot noo si Miguel. Wasakin ang anino. Ang bawat nilalang ay may anino, Miguel. Kapag nawasak mo ang anino ng isang nilalang, mawawala ang kanyang koneksyon sa kanyang sariling pagkatao. At kapag nawasak mo ang anino ng isang aswang, tuluyan siyang maglalaho mula sa mundong ito. Napalunok si Miguel. Ito ang tunay na dahilan kung bakit kinatatakutan ang itim na dugo. Paano ko ito matututunan? Tumango si Uriel. Kailangan mong labanan ang iyong sariling anino. Sa loob ng madilim na yungib, tumayo si Miguel sa harapan ng altar. Mula sa sahig, unti-unting lumitaw ang kanyang sariling anino. Hindi ito tulad ng dati, mas malakas, mas buhay, at may sariling pag-iisip. At sa isang iglap, ang kanyang anino ay naging isang nilalang na katulad niya. Isang Miguel na walang emosyon, walang puso, at walang pag-alinlangan sa pagpatay. Kung nais mong gamitin ang itim na pagwasak, kailangan mong patayin ang sarili mong anino, Miguel. At bago pa siya makapaghanda, biglang sumugod ang kanyang anino, mabilis at walang babala. Hindi mo ako kayang talunin, Miguel, bulong ng kanyang anino. Dahil ako ang bahaging pinipilit mong itanggi. Napaatras si Miguel, sinubukang lumubog sa anino, pero ginawa rin ito ng kanyang kalaban. Pareho sila ng kapangyarihan. Pareho sila ng lakas. At ngayon lang niya naramdaman ang takot. Paano niya matatalo ang isang kalaban na eksaktong kapareho niya? Hindi mo ako matatakasan, bulong ng kanyang anino. Dahil ako ang tunay mong sarili. Habang naglalaban sila, unti-unting napagtanto ni Miguel ang isang bagay. Hindi niya kayang talunin ang anino niya gamit ang lakas lamang. Hindi ito isang simpleng kalaban. Ito ay bahagi ng kanyang sarili. At kung gusto niyang magtagumpay, hindi niya ito kailangang sirain, kundi tanggapin. Sa isang iglap, itinigil niya ang pag-atake at hinarap ang kanyang anino ng walang takot. Hindi kita tatanggihan. Dahil ikaw ay bahagi ko.
At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Sa halip na lumaban, pinayagan ni Miguel ang kanyang anino na pumasok sa kanyang katawan. At sa isang iglap, naramdaman niya ang isang kapangyarihang hindi pa niya nararanasan. Ang kanyang anino ay hindi na isang bagay na lumalayo sa kanya. Ito na ngayon ang kanyang kakampi, isang extension ng kanyang sariling espiritu. Sa kanyang kamay, lumitaw ang isang patalim na gawa sa purong anino. Isang sandatang kayang wasakin ang anino ng kanyang kalaban sa isang atake. Ito ang itim na pagwasak. Tumayo si Miguel sa gitna ng yungib, hawak ang kanyang bagong kapangyarihan. Ngayon, hindi na siya basta isang aswang. Hindi lang siya isang mortal. Siya ang tunay na itim na dugo, ang nilalang na kayang magwasak ng mismong espiritu ng kanyang kalaban. At sa kanyang harapan, tumango si Uriel. Handa ka na. Ngayon, may dala na siyang pinakamalakas na sandata. At oras na upang harapin ang bahay na bato, at tapusin ang sumpa ng minsan at para sa lahat. Handa na si Miguel. Taglay na niya ang itim na pagwasak, isang kapangyarihang kayang sirain ang anino ng kanyang kalaban. Ngunit alam niyang hindi pa ito sapat. Ang kalaban niya ay hindi isang ordinaryong aswang, kundi ang reyna ng itim na dugo, isang nilalang na mas matanda at mas makapangyarihan sa kahit sinong nabubuhay sa mundo. Kailangan niyang malaman kung paano pa niya mapapalakas ang kanyang kakayahan. Hindi ako maaring magmadali. Kailangan ko pang lumakas bago ako pumasok sa bahay na bato. Kaya't bago siya lumusob, lumapit siya kay Uriel at sa iba pang matatandang itim na dugo upang malaman ang kanilang pinakatagong lihim. Sa pinakamalalim na bahagi ng yungib, dinala si Miguel sa harapan ng isang sinaunang nilalang, isang matandang mukhang hindi na dapat nabubuhay, ngunit buhay pa rin. Siya si Kyle, ang pinakamatandang itim na dugo na nabubuhay mula pa noong panahon ng mga Kastila. Nang lumapit si Miguel, dahan-dahang bumukas ang mga mata ng matanda. Pula ang mga ito, pero hindi tulad ng sa ibang itim na dugo, mas matingkad, mas parang nag-apoy. At sa kanyang pagbukas ng bibig, ang kanyang tinig ay tila nanggaling sa ilalim ng lupa. Miguel, ikaw ang hinihintay namin. Ano pa ang hindi ko alam? Tanong ni Miguel. Ano ang dapat kong gawin upang magtagumpay? Tumawa ng mahina si Kyle. Taglay mo na ang itim na pagwasak, ang kakayahang sirain ang anino ng iyong kalaban. Ngunit may isang bagay pa ang kailangan mong matutunan, ang pinakamalakas na kakayahan ng ating lahi. Nanlaki ang mata ni Miguel. Ano yon? At sa isang iglap, dumilim ang buong yungib. Ang kakayahang wasakin hindi lang ang anino, kundi ang mismong alaala ng isang nilalang. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Kyle at itinuro ang sariling anino. Kapag winasak mo ang anino ng isang nilalang, nawawala ang kanyang katawan. Ngunit kung kaya mong wasakin ang alaala ng kanyang anino, mawawala ang kanyang buong pag-iral. Mawawala siya hindi lang sa kasalukuyan, kundi sa lahat ng nakaraan. Parang hindi siya kailanman nabuhay. Nanlamig si Miguel. Ito ang pinakadelikadong kakayahan na narinig niya. Kung gagamitin mo ito laban sa reyna ng itim na dugo, mawawala siya sa kasaysayan. Mawawala siya sa mundo, sa alaala ng kahit sinong nakakaalala sa kanya. At maaring mawala rin ang bahay na bato. Napaisip si Miguel. Ito na ba ang sagot? Kung kaya niyang burahin ang reyna mula sa kasaysayan, baka yon ang tanging paraan upang sirain ang kanyang plano. Ngunit ano ang magiging kapalit? Dahan-dahan siyang tumingin kay Kyle. Kung gagamitin ko ang kakayahang ito, ano ang mangyayari sa akin? Muling tumawa ng mahina ang matanda. Kapag ginawa mo ito ng labis, mawawala rin ang sarili mong alaala. Kapag ginamit mo ito sa maling paraan, baka ikaw mismo ang mabura. Nanlabo ang paningin ni Miguel. Ibig sabihin, kung mali ang paggamit ko, baka makalimutan ko si Lilia. Baka makalimutan ko ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Tahimik na tumayo si Miguel. May bagong kapangyarihan siyang natutunan. Ngunit dala nito ang pinakamalaking panganib sa kanyang sarili. Kung magkamali siya, baka hindi lang mawala ang reyna ng itim na dugo, baka pati siya ay maglaho sa kasaysayan. At ngayon, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Handa ba akong isugal ang sarili kong alaala para lang maligtas si Lilia? Alam ni Miguel na hindi siya maaring sumugod ng walang plano. Ang reyna ng itim na dugo ay isang nilalang na mas matanda, mas malakas, at mas mapanlin lang kaysa sa kahit anong aswang na nakaharap niya noon. At ngayon, hawak na niya ang kanyang huling kakayahan, ang kapangyarihang burahin ang isang nilalang hindi lang sa kasalukuyan, kundi pati sa kasaysayan. Ngunit hindi niya alam kung paano niya ito gagamitin nang hindi siya mismo ang mawawala. Hindi ako maaring magmadali. Hindi ito isang laban na maaari kong sungin ng mag-isa. Kaya bago siya lumusob sa bahay na bato, bumalik siya kay Uriel upang bumuo ng estratehiya. Sa loob ng lihim na kuta ng itim na dugo,
naupo si Miguel sa harap ni Uriel. Handa na akong lumusob, pero hindi ko pa alam ang tamang paraan upang gamitin ang aking bagong kapangyarihan. Tinitigan siya ni Uriel, ang kanyang mga pulang mata ay puno ng lalim at pag-iisip. Alam mo na ang iyong lakas, Miguel. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay hindi basta ginagamit ng walang direksyon. Ang rina ng itim na dugo ay hindi tulad ng karaniwang kalaban. Kaya niyang baluktutin ang iyong isipan, kaya niyang paglaruan ang iyong alaala. Kapag nahuli ka sa kanyang ilusyon, baka hindi mo na maalala kung bakit mo siya nilalabanan. Nanlamig si Miguel. Ibig mong sabihin, kaya rin niyang burahin ang alaala ko. Tumango si Uriel. At baka gamitin pa niya ang mismong kapangyarihan mo laban sa iyo. Kaya hindi lang basta lakas ang kailangan mo upang manalo. Kailangan mong magkaroon ng 3 bagay bago lumusob sa bahay na bato. Una, dapat mong alamin kung paano palalakasin ang iyong isip laban sa kapangyarihan ng reyna. Kailangan mong protektahan ang iyong alaala. Dahil kapag nawala ang dahilan ng iyong paglaban, wala ka ng laban. Ikalawa, kailangan mong sirain ang ugnayan ng reyna at ng bahay na bato. Ang bahay na bato ay hindi lang isang tirahan. Isa itong kulungan na nagtatali sa kanyang espiritu. Kung magagawa mong sirain ang puso nito bago matapos ang ritual, baka hindi na niya magamit ang katawan ni Lilia bilang sisidlan. Ikatlo, kailangang humina ang reyna bago mo gamitin ang itim na pagwasak. Kung susubukan mong burahin siya habang nasa pinakamalakas siyang anyo, baka ikaw mismo ang lamunin ng iyong sariling kapangyarihan. Kailangang maputol muna ang kanyang koneksyon sa bahay na bato. Matapos marinig ang estratehiya, malalim na nag-isip si Miguel. Kung ganon, hindi ko dapat agad gamitin ang aking huling kapangyarihan. Kailangan ko munang paghiwalayin ang reyna at ang bahay na bato bago ko siya tuluyang burahin. Tumingin siya kay Uriel. Paano ko masisira ang puso ng bahay na bato? Muling tumayo ang matanda at inilabas ang isang itim na kristal. Ang bahay na bato ay may puso, isang sentro ng enerhiya na nagbubuhay sa buong estrukturang iyon. Ito ay hindi isang bagay na makikita ng ordinaryong tao. Ngunit bilang isang itim na dugo, kaya mong gamitin ang anino upang hanapin ito. Itinuro ni Uriel ang kristal. Kapag natagpuan mo ang puso ng bahay, gamitin mo ang kristal na ito upang sirain ito. Kapag nasira mo ang puso, babagsak ang bahay, at mawawalan ng koneksyon ang reyna sa mundong ito. At sa sandaling siya ay mahina na, saka mo siya dapat burahin mula sa kasaysayan. Huminga ng malalim si Miguel habang hawak ang itim na kristal. Ngayon, may malinaw na plano na siya. Ngunit kahit alam na niya ang kanyang dapat gawin, isang bagay pa rin ang bumabagabag sa kanya. Paano kung hindi ko magawa? Paano kung mahuli ako sa ilusyon ng reyna? At ang mas nakakatakot, paano kung si Lilia mismo ang humarang sa akin? Dahil hindi pa rin niya alam, ano na nga ba ang naging papel ni Lilia sa ritual? Isa pa rin ba siyang biktima o naging bahagi na siya ng sumpa? At kung si Lilia mismo ang pumigil sa kanya, kaya ba niyang tapusin ang laban? Si Miguel ay hindi na lang basta isang mandirigma, isa na siyang tunay na itim na dugo, taglay ang pinakamalakas na kakayahang wasakin hindi lang ang anino, kundi pati ang alaala ng isang nilalang. Alam niyang ito ang kanyang pinakamalakas na sandata laban sa reyna ng itim na dugo, ngunit hindi niya ito maaring gamitin ng basta-basta. Kapag nagkamali siya, maaring siya mismo ang mabura mula sa kasaysayan. Dahil dito, kailangan niyang bumuo ng perpektong plano. Kaya't bumalik siya kay Uriel upang talakayin ang estratehiyang gagamitin sa paglusob sa bahay na bato. Sa isang malamig at madilim na yungib, nagtipon ang matatandang itim na dugo upang pakinggan ang plano ni Miguel. Mula kay Uriel hanggang kay Kyle, pati na rin ang iba pang matatandang mandirigma, lahat ay nagtipon upang maghanda sa nalalapit na labanan. Tumayo si Miguel sa gitna nila, malalim ang paghinga bago magsalita. Ang ritual sa bahay na bato ay malapit nang matapos. Kung hindi natin ito mapipigilan, magigising ang reyna ng itim na dugo at wala nang makapipigil sa kanya. Nagkatinginan ang mga matatanda. Alam nilang ito na ang kanilang huling pagkakataon upang tapusin ang sumpang bumabalot sa kanilang lahi. May natutunan akong bagong kakayahan, patuloy ni Miguel. May kakayahan akong burahin ang anino at alaala ng reyna, ngunit may kapalit ito. Tahimik ang lahat, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Kung magkamali ako sa paggamit nito, maaring ako rin ang mawala. Napatingin si Uriel, may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Kung ganoon, hindi natin maaring umasa lamang sa isang plano. Kailangan nating may reserbang hakbang kung sakaling hindi gumana ang kakayahan mo, Miguel. Tumango si Miguel. Kaya siya nandito, upang bumuo ng estratehiyang hindi lang umaasa sa kanyang kapangyarihan, kundi sa buong lahi ng itim na dugo.
Matapos ang mahabang diskusyon, bumuo sila ng 3 hakbang na estratehiya upang mapabagsak ang reyna. 1. Paglusob sa bahay na bato. Ang unang hakbang ay pag-atake ng mga itim na dugo upang guluhin ang mga bantay na aswang. Kailangang madistract ang kaaway upang makapasok si Miguel sa loob ng hindi namamalayan. Sa oras na makapasok siya, sisimulan na ang susunod na hakbang. 2. Pagwasak sa puso ng bahay. Ang bahay na bato ay hindi isang ordinaryong lugar, ito ay may sariling buhay. Kung masisira ang puso nito, maaring humina ang kapangyarihan ng reyna na magbibigay kay Miguel ng pagkakataong gamitin ang kanyang kakayahan. Ang ibang itim na dugo ay may responsibilidad na hanapin at sirain ang puso ng bahay habang nilalabanan ni Miguel ang reyna. 3. Ang huling laban. Kapag mahina na ang reyna, gagamitin ni Miguel ang kanyang itim na pagwasak upang burahin ang kanyang anino at alaala. Ngunit dapat itong gawin ng tama, hindi pwedeng magkamali dahil maaring siya mismo ang mawala. Kung sakaling hindi gumana ang kanyang kapangyarihan, may reserbang plano, isasakripisyo ng isang matandang itim na dugo ang sarili upang iwanan ang kanilang anino bilang pananggalaban sa reyna. Matapos ilatag ang plano, tumayo si Uriel sa harapan ng kanyang lahi. Mahalaga ang gabing ito, mga kapatid. Hindi lang ito tungkol kay Miguel o kay Lilia, ito ay tungkol sa ating buong lahi. Kung hindi natin pipigilan ang reyna ngayon, wala nang makakapigil sa kanya. Tumayo si Kyle, ang pinakamatandang itim na dugo, at inilabas ang kanyang mahaba at matulis na kuko, simbolo ng kanilang lahi. Dugo para sa ating lahi. At isa-isa, sumabay ang lahat ng itim na dugo. Dugo para sa ating lahi. Sa unang pagkakataon, hindi lang si Miguel ang lumalaban. May kasama siyang buong lahi ng mandirigma ng anino. Matapos ang pagpupulong, iniwan si Miguel mag-isa upang maghanda sa kanyang laban. Ngunit bago siya lumabas ng yungib, nilapitan siya ni Uriel. Miguel, may huling bagay akong gustong sabihin sa'yo. Napatingin siya sa matanda, na ngayon ay tila may lungkot sa kanyang mukha. Kapag nagamit mo ang iyong kapangyarihan at nawala ang reyna, baka pati ang bahay na bato ay maglaho kasama niya. At kapag nangyari yon, maaring hindi na natin mahanap si Lilia. Napakagatlabi si Miguel. Ito ang hindi pa niya naisip. Handa ka bang tanggapin ang posibilidad na sa pagsira mo sa reyna, maaring hindi mo na mabawi si Lilia? Bago tuluyang simulan ang pag-atake sa bahay na bato, may isang bagay na kailangang gawin ni Miguel, malaman kung may natitira pang bahagi ni Lilia sa katawan niya. Kung wala na siyang kontrol sa sarili niya, baka wala na akong mailigtas. Kaya sa halip na pumasok ng direkta, ginamit niya ang kanyang anino upang makahanap ng koneksyon kay Lilia sa loob ng bahay na bato. Kung may natitira pa siyang alaala ng kanilang nakaraan, maririnig ko siya. Habang nakatago sa loob ng kagubatan, ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, dahan-dahang lumabas ang kanyang anino, isang madilim na usok na gumapang sa lupa, lumusot sa mga lilim ng puno, at unti-unting dumaloy patungo sa bahay na bato. Ang kanyang anino ay hindi isang ordinaryong anino. Ito ay isang bahagi ng kanyang sarili, isang tulay na maaring gamitin upang makapasok sa isipan ng iba. Sa sandaling lumusot ang anino sa loob ng bahay, pakiramdam niya ay tila naroroon na rin siya. At sa isang madilim na silid sa loob ng bahay na bato, doon niya naramdaman ang presensya ni Lilia. Sa loob ng kanyang isipan, nakita ni Miguel ang isang anino ng kanyang kapatid. Hindi ito kasing liwanag ng dati. Si Lilia ay nakaupo sa gitna ng isang madilim na bilog, nakapikit, parang isang aninong nakakulong sa loob ng sariling katawan. At nang maramdaman niya ang presensya ni Miguel, unti-unting tumingala si Lilia. Miguel. Nanlaki ang mata ni Miguel. May natitira pa siyang bahagi. Mabilis na lumapit si Miguel sa kanya, gamit ang kanyang anino upang maramdaman kung totoo pa siyang naroroon. Lilia, naririnig mo ako. Napahawak si Lilia sa kanyang ulo, parang nasasaktan. Miguel, ang sakit, ang daming tinig sa loob ng isipan ko. Hindi ko na alam kung sino ako. Doon napagtanto ni Miguel ang isang bagay, si Lilia ay hindi pa tuluyang naging reyna. May natitira pa siyang sariling alaala, ngunit unti-unti na itong binubura ng nilalang na gustong pumasok sa kanyang katawan. Lilia, makinig ka sa akin. Kailangan mong lumaban. Hindi mo kailangang maglaho. Ngunit bago pa makasagot si Lilia, isang malamig na tinig ang lumitaw sa likuran niya. Ikaw na naman, Miguel. Dahan-dahang lumitaw ang isang itim na anino sa likod ni Lilia. Isang babaeng may pulang mata, nakangiti, at tila walang takot. Bakit hindi mo na lang siya pabayaan? Tinatanggap na niya ang kanyang bagong kapalaran. Ngumisi ang reyna, lumapit kay Lilia at hinaplos ang kanyang buhok. Alam mo bang hindi naman niya gustong bumalik sa'yo? Nanigas si Miguel. Sinungaling ka.
Ngunit nang tumingin siya kay Lilia, nakita niya ang takot sa kanyang mukha. Parang hindi sigurado kung sino siya. Miguel, ayokong makalimot. Pero, hindi ko alam kung sino ang tama. Hindi niya alam kung siya pa rin si Lilia. At ito ang huling patunay ni Miguel, unti-unti nang nawawala ang kapatid niya. Tumayo si Miguel, mahigpit ang kanyang kamao. Lilia, makinig ka sa akin. Kahit anong gawin ng Rina, hindi kita pababayaan. Babalik ka sa akin, naiintindihan mo ba? Napaluha si Lilia. Paano mo ako hahanapin kung tuluyan na akong mawala? Ngumiti si Miguel, kahit ramdam niya ang bigat sa kanyang puso. Kahit saan ka magpunta, kahit anong mangyari, hahanapin pa rin kita. Dahil ako ang iyong kapatid. At sa sandaling iyon, lumakas ang kanyang anino, nagpakawala ng isang matinding liwanag sa loob ng isipan ni Lilia. At sa unang pagkakataon, nakita niyang lumayo ang Rina, parang nag-alinlangan. Miguel, hindi mo alam ang nilalabanan mo. Kapag bumalik ako, huli na ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Kahit bumalik ka, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis muli. At sa isang iglap, biglang naputol ang koneksyon, at bumalik si Miguel sa kanyang katawan. Pagdilat ni Miguel, pawisan siya, humihingal, ngunit may isang bagay siyang natitiyak. Si Lilia ay hindi pa tuluyang nawala. Ngunit wala na siyang maraming oras. Ngayon, masigurado siya sa kanyang plano. Handa na akong pumasok sa bahay na bato. At sa kanyang kamay, humigpit ang hawak niya sa kanyang anino. Handa na siyang gamitin ang itim na pagwasak upang tapusin ang lahat. Matapos makipag-ugnayan kay Lilia sa pamamagitan ng kanyang anino, natiyak ni Miguel ang isang bagay, hindi pa tuluyang nawawala ang kanyang kapatid. Pero wala na siyang maraming oras. Habang patuloy ang ritual, unti-unti nang bumubura ang kanyang pagkatao. Unti-unti nang natatabunan si Lilia ng Rina ng itim na dugo. At kung hindi siya sapat na malakas sa oras ng laban, baka hindi na niya ito maibalik. Kailangan ko pang lumakas. Bumalik si Miguel kay Uriel at sa mga matatandang itim na dugo. May alam pa ba kayong ibang paraan upang mas mapalakas ko ang aking kakayahan? Nagkatinginan ang mga matatanda bago tumayo si Kyle, ang pinakamatandang itim na dugo. May isang paraan, ngunit ito ang pinakamapanganib sa lahat. Kung nais mong palakasin ang iyong kapangyarihan, kailangan mong marating ang pinakamalalim na bahagi ng ating lahi, ang anino ng kadiliman. Ano ang anino ng kadiliman? Tanong ni Miguel. Sumagot si Kyle habang nakatingin sa isang lumang ukit sa dingding ng yungib. Ito ang pinagmulan ng ating lahi, Miguel. Isang sinaunang espiritu ng anino na matagal nang nakakulong sa kailaliman ng mundo. Kapag napasok mo ito, maaari mong makuha ang huling kakayahan ng itim na dugo. Ngunit kung hindi mo kayang kontrolin ito, maaring ikaw ang makain ng sarili mong anino. Nanlamig si Miguel. Ibig sabihin, ito ay pagsusugal. Kapag nagtagumpay ako, mas lalakas ako. Pero kapag nabigo ako, baka hindi na ako makabalik. Tumango si Kyle. Ito ang tanging paraan upang maging tunay kang hari ng kadiliman. At sa sandaling iyon, alam na ni Miguel ang kanyang dapat gawin. Isang oras pagkatapos ng pagpupulong, dinala si Miguel sa isang lumang altar sa ilalim ng yungib. Naroon ang isang lumang hukay na punong-puno ng kadiliman, isang lagusan papunta sa pinakailalim ng mundo kung saan nakakulong ang anino ng kadiliman. Kapag pumasok ka rito, babala ni Uriel, hindi kami makakasunod sa'yo. Ikaw lang ang makakaharap sa halimaw ng ating lahi. Tumingala si Miguel sa kanilang lahi, ang mga itim na dugong nakapaligid sa kanya. Hindi ako babagsak. At sa isang iglap, tumalon siya pababa sa hukay ng kadiliman. Pagbukas ng kanyang mga mata, wala na siya sa yungib. Siya ay nasa isang walang hanggang anino, isang lugar kung saan walang liwanag, walang tunog, at walang buhay. Hanggang sa unti-unting lumitaw ang isang itim na halimaw sa kanyang harapan. Isang nilalang na may pulang mata, matalim na ngiti, at isang katawan na parang usok at anino na pinaghalo. Miguel, matagal na kitang hinihintay. Lumapit ang halimaw, naglalakad na parang hindi lumalapat ang mga paa sa lupa. Gusto mong makuha ang aking kapangyarihan. Handa ka bang ibigay ang lahat ng liwanag sa loob mo kapalit ng tunay na lakas? Nanlaki ang mata ni Miguel. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ang halimaw. Kapag natutunan mo ang huling kapangyarihan ng itim na dugo, hindi ka na kailanman magiging isang mortal. Maaari mong talunin ang Rina, ngunit baka hindi mo na maibalik ang sarili mong pagkatao. Ngayon, nasa harapan ni Miguel ang pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay. Isa, tanggapin ang kapangyarihan at maging ganap na nilalang ng kadiliman upang matiyak ang pagkatalo ng Rina. Dalawa, tumanggi at manatiling tao, ngunit baka hindi niya kayanin ang labanan. Alam niyang anumang piliin niya, may kapalit ito.
At kung pipiliin niyang maging ganap na itim na dugo, baka hindi na siya makabalik kay Lilia bilang kapatid na kilala niya noon. Tahimik na tumingin si Miguel sa halimaw, mahigpit ang kanyang kamao. Ito na ang huling pagsubok. Ito na ang huling hakbang bago ang digmaan. At ngayon, kailangan niyang pumili. Nakatayo si Miguel sa harap ng anino ng kadiliman, ang pinakamalakas at pinakamatandang nilalang ng kanilang lahi. Sa kanyang harapan, isang itim na sigaw ng kapangyarihan, isang halimaw na may pulang mata, umikot sa kanya, naghihintay ng kanyang sagot. Tanggapin mo ako, Miguel. At ikaw ang magiging tunay na hari ng kadiliman. Dahan-dahang ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Alam niyang sa sandaling gawin niya ito, hindi na siya maaring bumalik sa pagiging tao. Kung ito ang kailangan kong gawin upang tapusin ang sumpang ito, gagawin ko. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang huling pagkapit ng kanyang pagkatao, ang alaala ng kanyang ama, ng kanyang simpleng buhay, ng kanyang pagiging mortal. Ngunit wala nang ibang paraan. Kung ito ang magpapalaya kay Lilia, tinatanggap ko ang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, biglang bumuka ang lupa. Mula sa ilalim, isang malamig at itim na enerhiya ang bumalot kay Miguel. Hindi ito tulad ng dati niyang anino. Ito ay mas mabigat, mas malalim, mas makapangyarihan. Ngayon, Miguel, ikaw ay isa na sa amin. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Miguel. At sa unang pagkakataon, hindi na sila kulay itim. Kulay pula na ang kanyang mga mata, mas matingkad, mas nag-apoy. Ang kanyang balat ay hindi na balat ng tao, parang itim na usok na hugis katawan, isang nilalang na hindi na sakop ng batas ng mundo. Siya na ngayon ang pinakamalakas na itim na dugo. Siya na ang hari ng kadiliman. Matapos ang ritual, bumalik si Miguel sa mundo ng mga buhay. Sa kanyang harapan, nagtipon ang mga itim na dugo. Nang makita nila ang anyo ni Miguel, lahat ay lumuhod. Mabuhay ang ating hari. Si Uriel at Kyle, kahit ang pinakamalalakas sa kanila, ay lumuhod rin. Miguel, ang dugo ng ating lahi ay ganap nang bumalik sa iyo. Ikaw na ang tunay na hari ng kadiliman. At sa unang pagkakataon, hindi na siya tao. Ngunit wala siyang panahon para ipagdiwang ang kanyang kapangyarihan. Simulan ang pag-atake sa bahay na bato. Tapusin na natin ito. Sa ilalim ng madilim na langit, lumakad si Miguel. Ang kanyang katawan ay puno ng anino na umaapaw sa kadiliman. Sa kanyang likuran, ang buong lahi ng itim na dugo, handang sundan siya sa kanyang huling digmaan. Sa kanyang harapan, ang bahay na bato, ang pihitan ng Reyna, ang lugar kung saan mawawala o magtatagumpay ang lahat. At sa loob nito, naroon si Lilia, naghihintay sa kanyang kapalaran. Ito na ang katapusan. At siya na ang magiging sanhi nito. Ngayon na si Miguel ay ganap ng hari ng kadiliman, nararamdaman niya ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi na siya ordinaryong itim na dugo. Hindi na siya tao. Ngunit bago niya tuluyang sirain ang Reyna ng itim na dugo, kailangan niyang malaman kung may natitira pang bahagi ng kanyang kapatid na si Lilia. Kung wala na siya, ano pa ang dahilan ng laban na ito? Gamit ang bago niyang kapangyarihan, sinubukan niyang buksan ang koneksyon sa pagitan ng kanyang anino at ng isipan ni Lilia. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang kanyang anino ay gumapang mula sa kanyang katawan, dumaloy sa hangin, lumampas sa hangganan ng mundo ng mga mortal, at pumasok sa bahay na bato. Lilia, kung nandyan ka pa, sagutin mo ako. Sa una, wala siyang narinig. Tanging ang malamig na bulong ng bahay na bato ang bumalot sa kanyang isip. Hanggang sa isang iglap, may isang malamig na tinig ang bumalik sa kanya. Ngunit hindi ito si Lilia. Miguel, huli ka na. Sa loob ng bahay na bato, sa madilim na isipan ni Lilia, tumayo ang Reyna ng itim na dugo, nakasuot ng mahabang itim na balabal, ang kanyang mga mata ay pulang-pula na parang dugong umaapaw. Sa harapan niya, si Lilia, nakaluhod, mahina, halos wala ng sariling isip. Dahan-dahang lumapit ang Reyna kay Miguel. Ang kanyang katawan ay parang usok na sumasabay sa hangin. Wala ka nang maliligtas, Miguel. Si Lilia ay ako na. Ngunit nang tiningnan ni Miguel ang kanyang kapatid, nakita niya ang isang huling bagay na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Isang luha ang dumaloy sa mata ni Lilia. Miguel, tulungan mo ako. May pag-asa pa. Naroon pa si Lilia. Ngunit kailangan niyang magmadali dahil sa sandaling matapos ang ritual, maaring hindi na bumalik ang kapatid niya. Ngayon, may dalawang pagpipilian si Miguel. Gamitin ang itim na pagwasak upang subukan at sirain ang koneksyon ng Reyna kay Lilia, ngunit may posibilidad na masaktan o mabura rin ang alaala ni Lilia. Pasukin ang katawan ni Lilia gamit ang kanyang anino at labanan ang Reyna mula sa loob bago siya tuluyang mawala. Kailangan kong gawin ito ngayon, bago tuluyang maging huli ang lahat.
Sa labas ng bahay na bato, ang buong lahi ng itim na dugo ay nakahanda ng sumalakay. Ngunit si Miguel, ang kanilang hari, ay hindi pa rin gumagalaw. Dahil nasa loob ng kanyang isip, nakaharap siya sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Paano niya ililigtas si Lilia kung ang kalaban ay nasa loob mismo ng kanyang katawan? Sa labas ng bahay na bato, handa nang sumalakay ang buong lahi ng itim na dugo. Ngunit bago pa man sila makagalaw, isang matinding enerhiya ang lumabas mula sa loob ng bahay, isang alon ng kadiliman na bumalot sa buong lugar. Magsisimula na ang ritual. Sa loob ng bahay, nakatayo si Miguel sa harapan ng reyna ng itim na dugo. Sa kanyang harapan, si Lilia, nakaluhod, nanginginig, at halos hindi na gumagalaw. "Miguel, tulungan mo ako." Ngunit mahigpit ang hawak ng reyna sa kanya, nakangiti habang unti-unting binabalot ng anino ang katawan ni Lilia. "Huli ka na, Miguel." Sa sandaling matapos ito, wala nang Lilia na babalikan mo. Ngumisi si Miguel, hinigpitan ang kanyang kamao. Hindi pa tapos ang laban. Sa isang iglap, binuksan ni Miguel ang kanyang pinakamalakas na kakayahan, ang itim na pagwasak. "Kung gusto mong kontrolin si Lilia, papatayin ko ang koneksyon mo sa kanya." Sa kanyang kamay, lumitaw ang itim na sibat na gawa sa purong anino. Ito ang kapangyarihan ng hari ng kadiliman. At bago pa makagalaw ang reyna, itinusok ni Miguel ang sibat sa lupa, mismong sa anino ng reyna at ni Lilia. Sa sandaling lumubog ang sibat sa anino ng reyna, nagsimulang manginig ang buong bahay na bato. Ang mga peder nito ay bumuka, nagbitak-bitak, parang sumisigaw sa sakit. At ang reyna, napaluhod ito, ang kanyang pulang mata ay biglang nanlabo. "Anong ginawa mo?" Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang takot sa mata ng reyna. "Pinutol ko ang kapangyarihan mo. Pinutol ko ang ugnayan mo kay Lilia." Sa harapan niya, unti-unting bumagsak si Lilia, parang biglang nawalan ng kontrol sa sarili niyang katawan. Sa loob ng ilang segundo, dalawang anino ang unti-unting naghihiwalay mula sa katawan ni Lilia. Isa ay ang kaluluwa ni Lilia, mahina ngunit buhay. Isa ay ang itim na espiritu ng reyna, galit na galit at sugatan. At sa sandaling iyon, alam na ni Miguel ang susunod niyang gagawin. "Lilia, bumalik ka sa akin." Dali-daling tumakbo si Miguel papunta sa kanyang kapatid, hinawakan ito, at dinala palayo mula sa gitna ng bilog ng ritual. At sa sandaling ito, naputol na ang koneksyon ng reyna kay Lilia. Ang reyna, ngayon ay isang nanghihinang anino, bumangon mula sa sahig, nanginginig ang katawan. "Impossible. Hindi mo dapat nagawa ito." Ngunit nararamdaman na ni Miguel, mahina na siya. Hindi na siya makakagamit ng katawan ng iba. Hindi na siya makakapagpatuloy sa kanyang ritual. At ngayon, si Miguel na ang may kontrol sa laban. "Ikaw ang susunod kong buburahin." Hawak ni Miguel si Lilia, nanginginig ngunit buhay. Sa kanyang harapan, ang reyna ng itim na dugo, isang nilalang ng anino na wala ng katawan, wala ng mapagtaguan. At sa kanyang kamay, muli niyang pinakawalan ang kanyang itim na pagwasak. Ito na ang huling laban. Nakahawak si Miguel kay Lilia, mahina ngunit ligtas. Sa kanyang harapan, ang reyna ng itim na dugo, ngayon ay isang anino na halos wala ng kapangyarihan. Dapat na niya itong tapusin. Kayang-kaya niyang gamitin ang itim na pagwasak upang burahin ito mula sa kasaysayan. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi lang ito isang halimaw. Hindi lang ito isang kalaban. Ito ay isang nilalang na minsang may sarili ring buhay, sariling pangarap, sariling pinagmulan. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang reyna hindi bilang isang halimaw, kundi isang nilalang na matagal nang gustong makalaya. Hawak ang kanyang sugatang anino, ngumiti ang reyna, hindi na mayabang kundi parang may bigat sa kanyang puso. "Miguel, hindi mo ako lubusang naiintindihan. Akala mo ba gusto kong manatili rito?" Nagulat si Miguel. "Ano ang ibig mong sabihin?" Dahan-dahang tumingin ang reyna sa paligid, sa bahay na bato, sa mga sirasirang peder, sa mga lumang alaalang nakatago sa loob nito. "Matagal na akong nakakulong dito, Miguel. Matagal na akong ikinodena ng ating lahi. Bago mo pa ako nakilala, bago pa tayo naging magkabilang panig, ako rin ay minsang isang nilalang na may sariling buhay." Nanahimik si Miguel, nakikinig. "Pinatay nila ang aking katawan, at ikinulong nila ang aking anino sa bahay na bato. Hindi upang protektahan ang mundo, kundi upang tiyakin na hindi ako makakabalik. Ako ay naging isang multo ng nakaraan, isang sumpang hindi na dapat umiral." Dahan-dahang lumapit ang reyna kay Miguel, hindi upang lumaban kundi upang ipakita ang katotohanan. "Kung tunay kang hari ng kadiliman, Miguel, dapat mong maunawaan na hindi lahat ng dapat mawala ay kailangang patayin.
Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, hindi na kita muling hahabulin. Nag-alangan si Miguel. Ito na ang pagkakataon niyang burahin ang Reyna magpakailanman. Pero ano kung totoo ang sinasabi nito? Ano kung siya rin ay isang biktima ng nakaraan? Sa likuran niya, hinawakan ni Lilia ang kanyang kamay. Miguel, kung kaya mo siyang bigyan ng isa pang pagkakataon, gawin mo. Huminga ng malalim si Miguel, tiningnan ang Reyna sa huling pagkakataon. Hindi kita papatayin. Nanlaki ang mata ng Reyna. Ano? Pero hindi rin kita hahayaan na manatili rito. Mula sa kanyang kamay, pinalabas ni Miguel ang kanyang itim na pagwasak, hindi upang sirain ang Reyna, kundi upang putulin ang koneksyon nito sa bahay na bato. Sa sandaling tumagos ang itim na pagwasak sa sahig, biglang umuga ang buong bahay na bato. Ang mga anino na bumabalot dito ay nagsimulang maglaho, parang usok na hinihigop pabalik sa kawalan. Napahawak ang Reyna sa kanyang katawan, nakatingala habang ang kanyang anino ay unti-unting nawawala. Ano itong ginawa mo? Ngumiti si Miguel, isang mahina ngunit matatag na ngiti. Pinalaya kita. Hindi mo na kailangang bumalik. Sa huling pagkakataon, tumingin ang Reyna kay Miguel, at sa kanyang mga mata, hindi na galit ang naroroon, kundi kapayapaan. Sa loob ng ilang segundo, ang katawan ng Reyna ay tuluyang naglaho sa hangin. At sa sandaling iyon, ang bahay na bato ay bumagsak. Miguel, kailangan na nating lumabas, sigaw ni Lilia. Hawak ang kamay ng kanyang kapatid, ginamit ni Miguel ang kanyang anino upang dalhin sila palabas, habang ang buong bahay na bato ay tuluyang bumagsak sa sarili nitong timbang. At sa labas, nakita nilang unti-unting naglalaho ang bahay, kasabay ng sumpa na bumalot dito sa napakaraming taon. Tumayo si Miguel sa harapan ng guho ng bahay na bato. Sa kanyang tabi, si Lilia, pagod ngunit ligtas. Sa likod niya, ang buong lahi ng itim na dugo, nakatingin sa kanya. Ngayon ay ganap na kinikilala siya bilang kanilang hari. Ngayon, wala nang bahay na bato, wala nang sumpa, wala nang Reyna ng itim na dugo. Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang bumabalik-balik. Totoo kaya ang sinabi ng Reyna? Babalik pa kaya siya? At sa loob ng kawalan, sa isang lugar na hindi naabot ng liwanag, isang anino ang nanatiling gumagalaw. Itutuloy.